Isang babae, niluto at kinain ang kanyang sariling anak. Kung bago ka pa lang sa channel na ito kaibigan ay make sure na i-click ang subscribe button at ang bell icon para lagi kang updated sa mga future uploads natin. Kaya simulan na natin. Ayon sa mga kwento-kwento, si Maria Labo ay isang dating OFW na di umano ay naging aswang dahil sa kanyang trabaho sa ibang bansa. Niluto at kinain daw nito ang kanyang mga anak dahil sa pagiging aswang. Siya ay sinasabing mayroong malaking sugat sa mukha na dulot ng isang bolo. Si Maria Labo ay nagmula sa lalawigan ng Capiz, ang lugar kung saan ay kilala dahil sa dami ng mga kwentong kababalaghan at mga pangyayaring hindi maipaliwanag. Siya ay may mapagmahal na asawa na nagtatrabaho bilang isang pulis at may 2 anak. Dahil sa kagustuhan ng mag-asawa na umangat sa buhay, ay napagpasyahan ni Maria na magtrabaho sa ibang bansa. Kaya naman agad siyang pumunta sa bansang Canada at namasukan bilang isang tagapag-alaga. Ang kanyang amo ay mabait at agad na napalapit ang loob ni Maria sa kanyang amo. Ang paboritong kainin ng kanyang amo ay half-cooked na atay at lagi siya nitong binibigyan. Isang araw, habang ginagawa ni Maria ang mga gawaing bahay, ay nakaamoy siya ng kakaiba kaya naman hinanap niya ito sa paligid ng bahay hanggang sa maisipan niyang pumasok sa kwarto ng kanyang amo. Pagpasok nito sa kwarto ng kanyang amo ay nagulat si Maria sa kanyang nakita. Mga kandila na nakapalibot sa kanyang amo at nagbibigas ito ng mga kakaibang lingwahe na hindi niya maintindihan. Nang makita niya ito ay agad na kumaripas ng takbo si Maria. Makalipas ang ilang araw ay tinawag siya ng kanyang amo. Doon ay nalaman niya na isa palang vampire ang kanyang amo o kasapi sa isang samahan sa kanilang lugar ng mga tao na kumakain ng laman ng tao at umiinom ng dugo. Bago mamatay ang kanyang amo ay sa kanya ipinasa ang sumpa na naging ugat nga umano ng kanyang pagiging aswang. Nang wala nang mapasukang trabaho si Maria sa Canada, siya ay bumalik sa Pilipinas bilang isang aswang. Pag-uwi ni Maria sa Pilipinas, iba na minsan ang ugali at ikinikilos nito. Sinasaktan niya na ang kanyang mga anak at minsan ay sinisigawan niya ito. Kung minsan naman ay di na niya masikmurang kumain ng mga pagkain na kinakain ng tao. Hanggang sa dumating sa punto na kumain na siya ng mga buhay na hayop. Makalipas ang ilang araw ay muli na namang naglaway si Maria. Isang gabi, napakatahimik ng paligid. Bilog na bilog ang buwan. Pagka-uwi ng kanyang asawa galing sa trabaho bilang pulis, ay agad na itong kumain ng hapunan. Ang asawa ni Maria ay nagtaka dahil napakarami pang ulam. At kakaiba ang pagkakaluto nito. Maria, bakit napakarami pang ulam? Kumain na ba ang mga bata? Hindi umiimik si Maria. Ano ba Maria? Parang wala akong kausap ah. Andoon ang mga bata. Halika at puntahan natin nang makita mo sila. At sinamahan nga siya ni Maria papunta sa mga bata. Subalit nagtaka siya kung bakit dinala siya ni Maria sa kanilang lumang rep. Pagbukas niya sa rep ay umalingasaw ang tila malangsang amoy nito. At nagulat siya sa kanyang nakita na andon ang ulo ng kanilang mga anak.
Sa galit ng kanyang asawa ay agad itong kumuha ng itak at tinaganga si Maria. Dahil doon ay nagkaroon si Maria ng malaking sugat sa mukha at doon na nga nagumpisa na tinawag siyang Maria Labo. Walang kamalay-malay ang asawa ni Maria Labo nang kinakain niya na pala ay ang kanyang sariling anak. Ngayon ay lumilibot pa rin umano si Maria Labo sa buong bansa, kumakain ng mga tao upang mapanatiling busog ang kanyang aswang na katauhan. Naging drama rin ito noon sa radio network na RMN, kaya naman mas lalong nakilala si Maria Labo at talagang kinatakutan sa iba't ibang lugar. Base naman sa mga komentong nabasa namin sa social media tungkol kay Maria Labo, walang nakakaalam kung buhay pa o patay na siya dahil may nakakita raw sa kanya sa Bacolod, Romblon, Antique, Mindanao o palipat-lipat daw ng lugar kung saan-saan para mangbiktima. May mga nagsasabing sinunog raw ng taong bayan si Maria Labo sa Romblon at may mga nagsasabing nabuhay at minsan ay nagpapanggap itong malaking aso. May ilan na nagsasabi na hindi talaga aswang si Maria Labo ngunit siya ay nabaliw lamang sa kanyang trabaho sa ibang bansa. Karagdagan pa sa kwento, kung siya ay maaalala mo at maiisip mo sa oras ng 3:00 ng umaga at 3:00 ng hapon, siya ay magpapakita sa harap mo at ikaw ay papatayin niya. Paminsan-minsan raw ay nagpapakita siya bilang isang magandang babae o di kaya naman ay isang matandang babae. Kayo kaibigan, naniniwala ba kayo sa kanya? Comment mo naman ang opinion mo dyan sa baba. Samantala, ayon naman sa programa na Kapuso Mo Jessica Soho at sa kanilang pag-iimbestiga ay hindi napatunayan na meron ngang Maria Labo. Wala ring record sa barangay na sinasabing pinangyarihan ng pagpatay sa sariling anak. Yun pa man, ay mananatili itong alamat dahil sa dami ng mga patuloy na naniniwala sa kanyang kwento. Nga pala kaibigan, kung may topic ka na gusto mo na talakayin natin ay i-comment mo lang dyan sa baba. Shoutout nga pala sa mga nag-comment sa nakaraang video natin. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta kaibigan. Naniniwala ka ba sa mga maligno, engkanto at iba pang masasamang elemento? Kung oo ang sagot mo ay tiyak na mag-i-enjoy ka na panoorin ang video na ito. Alam mo ba si Clarita Villanueva? Siya lang naman ang pinakaunang Filipina na naitala sa Philippine history na inaatake umano ng tinatawag na invisible vampire. Maraming espesyalista ang sumuri sa kanya pero sadyang malayo ang paliwanag nila sa totoong nangyari kay Clarita.